Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Sige po, we are inviting everyone to please stand. Welcome to church. Also ang ating mga kapatid na naka-tune in sa ating Facebook live stream. Magandang umaga po. Continue to serve the Lord with us through online. No, papurihan natin ang Panginoon. Kamusta ba ang bawat isa? Beauty, pinagpala, amen ba? Pakitignan nga yung kaliwa at kanan mo. Kung yan ay pinagpala ng Panginoon, yan ba ang mga ngiti na may pagpapala mula sa Lord? No? Napakasaya magkamustahan bilang magkakapatid, tama ba? Amen. And sama-sama nating papurihan ng Panginoon, awitan natin siya. Father, we thank you, Lord. Tunay nga na mahal mo ang iyong mga anak. Maraming salamat, Lord, that you loved us first. And so that we give back to you yung pag-ibig mo to singing songs of praise and worship, living a life in truth na ikaw yung aming Panginoon at tagapagligtas. Tunay nga, Lord, na kami lumalapit, sumasamo, kami inyong patawarin sa mga pagkakasala namin. Lord, we pray that you cleanse us from within, our hearts, our minds, so we can continue to worship you in spirit and in truth. Tunay, Lord, na we acknowledge your presence, your power in our midst. Patuloy na maitas ka sa pananambahan na ito. And we acknowledge, Lord, yung power mo sa kalagitnaan ito. Lord, we continue to praise your name, lift your name on high. All glory, power, and
Almighty Lord, binabalik namin sa iyo at sa iyo lamang. Ikaw lamang ang Diyos para sa bawat isa. Mapapurihan ka, maging masamyong handog itong mga awiting makalangit na ito para lamang sa iyo. Maraming salamat, Lord, at binigyan mo kami ng opportunity to worship you all together. Even in our homes, Lord. Patuloy na itataas namin ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, and this we ask in the name of your Son, Jesus. Amen. Ating salitang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Awit 42, Magandang Balita, Biblia. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaari sa presensya mo'y sumamba. Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko, sa tuwinay yaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nanguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gulitain ng puso kong tigil-gira. Habang ako'y nasa Jordan, sa Nasamon at sa Mizar, di ko siya malilimot, gugunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig. Lagaslas ng mga talon, ang katulad nagagalit. Malalaking mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw, gabi-gabi, siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos sa aking bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Kalooban ko'y nanghihina sa paggutya ng kalaban, habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Lahat, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Amen, no? Sabi, gugunitain ang Panginoon. Araw-gabi siya'y pupurihin, aawitan. No? And going back sa mga ginawa na ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, pasasalamat no? Yung maibibigay natin sa Kanya. Kaya tayo magpuri, umawit, at sumayaw sa galak, papurihan natin ang Panginoon.
Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Join us! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sabay-sabay! Papuri! Ang Panginoon natin. Hallelujah, Hallelujah. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Minsan pa. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Whoa, Hallelujah! 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 Sabay-sabay! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, dakilang ngalan mo, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin, ikaw lang ang pupurihin. Tanging ikaw, tanging ikaw, tanging ikaw. Ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sabay-sabay! Papuri! Sa Diyos ang papuri!
Patuloy na sa Diyos ang ating papuri dahil ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ang humawak sa ating mga buhay. Ang Diyos lang ang nagmahal sa atin ng walang kapantay. Sa lahat ng panahon, nandiyan ang Panginoon. Humawak tayo sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Awitan natin ang Panginoon dahil siya ay deserving ng the best na papuri sa Kanyang mga anak. Amen? Let us focus our heart and our mind sa pagsamba sa ating Panginoon. Awitan natin siya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig
Diyos ang papuri. Tayo po'y manalangin. Ang bawat isa ay itungo ang mga ulo at ipikit ang mga mata. Ating pong siriwain ang sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 25 na sinasabi sa atin ng salitang ito na tayo ay nagkapasalamat sa araw ng linggo sapagkat ito yung araw na tayo ay nagkakatipon-tipon sa ating pagdalo dito sa ating gawain, sa ating iglesia sa Paco. Gaya ng ginagawa ng iba. At sa halip, tinuturuan tayo na tayo ay magpalakasan sa bawat isa sapagkat ito yung araw padating na ating Panginoon. Kaya Panginoon, sa araw pong ito, amin din pong tinitingnan na ang trono mo ay nasa langit. Ngunit ang tungtungan ng iyong mga paa ay narito, Panginoon, sa lupa. Kaya, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong paanan. Gabayan mo po kami at maraming salamat sa awitan. Maraming salamat sa mga manunugtog at maraming salamat sa mensahero ngayong araw na ito na tatayo sa aming harapan. At makikinig kami sa inyong pong mensahe sa pamamagitan ng inyong preacher, Panginoon. Kaya Panginoon, pagpalain mo din po kami ng mga makikinig sa inyo, maging sa online at mga kapatid namin na hindi namin makasama sa gawain ito. Patuloy mo po kami pagpalain at magkapasalamat kami sa bawat tahanan, Panginoon, sa bawat pamilya, lalo na, Panginoon, sa mga batang kasama namin tuwing araw ng linggo. Ang mga magulang nila ay pagpalain mo po at nagpasalamat po kami at ipinagkatiwala nila sa amin ang kanilang mga anak para makasama namin at maturuan sila sa araw ng linggo. Ganon din po ang mga manggagawa na nanunundo at tagahatid sa mga batang ito ay amin din pong inilalapit sa inyo ang patuloy na pag-iingat sa kanila, ang pagtawid sa mga kalsada, ang mga dumadaan, Panginoon, sapagkat malaki po ang aming pong responsibility and accountability sa mga batang ito. Sa amin din mga kapatiran, ay kausapin mo din po sila, Panginoon, kung ano naman po ang mga gifts and talents nila na makapaglilingkod din po sila sa inyo. Para sama-sama po kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga gifts and talents na ito ay sama-sama kaming mananambahan, makikinig, matututo, at Panginoon, masaya po ang nagtutulungan sa inyo pong gawain. Maraming salamat po. Amin din pong ipinapadalangin ang aming mahal na pastor na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, paggalingin mo po siya sa kanyang karamdaman at ang kanyang pamilya, Panginoon. At pagpalain mo po siya, Panginoon. Para nang sa ganoon ay sa lalong madaling panahon ay makasama po namin sila. Ganoon din po sa lahat ng mga pastors, Panginoon, na magbibigay ng mensahe sa araw na ito ay pagpalain mo po at ang inyong banal na Espiritu ang mangusap sa aming lahat. Maraming salamat po. Sa aming ting pamahalaan, oh dear Lord, ay yung pong nangyayari sa araw-araw, Panginoon, sa buong mundo, sa economy, sa nangyayari sa giyera. Panginoon, salamat po kasi pinapalalahanan mo kami na you are in control. Kontrolado mo po ang lahat ng bagay na ito at dapat lang na kami ay patuloy na magtiwala, manampalataya, at maglingkod sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon,
rin ang babawi. Tingnan niyo po yung kwento. Ang Panginoon nagbibigay. Thanks God. Ang Panginoon nagpapala. Thank you, Lord. Pero yung isang bahagi po ng kwento doon, ang Diyos din nangunguha. Ang Diyos din po bumabawi. Nagbabawi ng mga bagay na ginawa niya. The Lord gave, and the Lord also takes away. Yung Diyos, hindi po. Kinuha tayo ng pangarap ng Panginoon. Madali ba yun? Hindi rin. Kinuhaan tayo ng resources ng Panginoon. Madali po ba yun? Hindi. Kaya ang reality po ng buhay, hindi laging tuloy ng pagpapala. Minsan, meron din pong sakit at paghihirap. And so, yung magiging message po natin ngayon, sa gitna ba ng pagsubok, sino ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Pwede po ba natin buksan yung Bibles natin sa Job 23? Ito yung magiging punto ng message natin sa umaga nito. Ang kwento nito ay ganito, yung context. Sa lahat ng mga previous chapters, sinasabi ng mga kaibigan ni Job sa kanya, kasalanan mo yan, kaya ka ganyan, siguro hindi ka natatakot sa Diyos, kaya ka ganyan, siguro nagkaroon ka ng malaking pagkakasala, kaya ka ganyan. Kaya ang naging response ngayon ni Job sa Job 23, paghihirap or lament. Susumat mo yung Tagalog, lament or agony. At ang kausap na niya dito, ang Panginoon. Gusto kong basahin yung verses 1 hanggang 14, and I want to emphasize some points na sinabi po ni Job dito. Ito, babasahin ko pa. Verse 2. Simulan niya yung verse 2. Sabi po ni Job, hanggang ngayon, masama pa itong aking loob. Bagamat ako'y nagnanamis, pinaparusahan pa rin ng Diyos. Verse 2, ano sabi po dito? Simula nung nasaktan siya, kinuhaan siya ng Panginoon. Magpasanggang nung time na sinabi niya, puno po ng paghihiragpis yung buhay niya. Puno ng suffering. Na kahit nahihirapan na siya, ang sabi dito, patuloy pa rin siya pinaparusahan ng Diyos. Verse 3, sabi niya po dito, kung alam ko lang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Verse 4, iaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at inaalakad kong lahat ang aking katuwiran. Ang gusto kong gawin ni Job sa pagkakataon na to, ang dami nangyayari sa buhay niya. Gusto niyang hanapin si God. Gusto niyang kausapin ng Panginoon at magtanong, Lord, matuwid akong tao. Bakit ito yung nangyayari sa buhay ko? Tapat ako. Inosente ako. O gagawin natin sa context natin ngayon. Nagsisimba naman ako pag-dito. Nagtatites ako. Nagbabasa ako ng Biblia. Nagdadasal ako. Sumusunod ako sa mga utos mo. Pero bakit ganito po ang nangyayari sa buhay ko? Natanong nila po ba yung ganong tanong sa sarili niyo? Naging mabuti akong tao. Naghirap. But Lord, bakit naman ganito yung balik sa akin? Ba't parang lagi akong talunan? And so, in this point, at this point, si Job po sobrang helpless na. No? Gusto niyang usapin ng Panginoon, pero, tingnan niyo yung nakasulat doon sa Bible. Gusto niyang kausapin ng Panginoon, pero anong resulta? Nakita niyo po ba yung Panginoon? Kung babasahin natin, no? Job 23 verse 8. Sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanduran. I want you to remember this part. Gusto ni Job makita si God? Yes. Gusto niya kausapin si God? Yes. Pero nagpakita ba sa kanya yung Panginoon? Hindi. Yung metaphor
Pumunta siya sa pinaka-east, yung pinakasilangan. Hindi niya nakita yung Panginoon. Pumunta siya sa pinakakanluran. Hindi niya kayo nakita yung Panginoon. Pumunta siya sa lahat buong dako ng mundo. Pero ni isang beses, hindi niya natagpuan ang Panginoon. Bakit kaya gusto pumunta ni Job sa harapan ng Panginoon? Una, yun niya kasi iniwan na siya eh. Forsaken. Isipin mo, pinagpalaan ng Panginoon, then biglang all of a sudden, isang araw, bigla kang bumaba. Bigla kang bumulusok pababa. Ang sakit nun para kay Job. Hindi mo yung madali. Naalala ko si Jesus sa cross. Ano sinabi ni Jesus nung nakapako na siya sa cross, tapos hirap na siya? Father, Father, why have you forsaken me? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Nakifeel niyo po ba kayo na pinabayaan tayo ng Panginoon? Even po mainit at walang kuryente, walang ilaw. Gusto ko pong mag-isip-isip sa mga nangyari sa buhay natin. Ilang taon po ba kayo nabubuhay? Ako, 24. Yung iba 30, iba 40, 50, 60, iba bata pa. Nagkaroon po ba ng pagkakataon sa buhay natin na naisip natin nabayaan na ng Panginoon? Pangalawang rason, bakit gusto ko kausapin ni Job yung Panginoon? Desperate na siya. Hindi niya po kasi magawaan eh. Para sa kanya, inosente ako eh. Kung inosente ka, ipaglalaban mo, natama ka, at hindi mo deserve yung mga masasamang mga bagay. At panghuli, Job is confused. Litong-lito na siya. Hindi niya maunawaan kung bakit siya naghihirap kahit ba naging tapat siya sa mundo. Ay, naging tapat siya sa Diyos. Sabi natin kanina, di ba? Kung mabuti kang tao, ang deserve mo, mabuting bagay. Kung masama ka, ang deserve mo, masama. Pero kay Job, hindi ganun eh. Mabuti siya, pero pinahirapan siya. At ito yung malala. Yung mga taong masama, mukhang sila pa kung pinagpapala. For example, ginamit ko itong example ngayon sa Sunday School. Yung taong naghihirap kumita ng pera para buhayin yung pamilya niya, ang inuuwian, hindi magandang bahay. Minsan yung kutsyon, madumi na, wala pang aircon, kundi ilaw. Pero yung taong nagnanakaw, ang ganda ng tirahan. Eurotex pa ata yung foam, no? Tapos air condition yung buong bahay. Nakakadito. Diba? Lord, bakit yung mabait na nihirap at yung masama, ang ayos ng buhay? Lord, bulag ka ba? Tanong mo na po ba yung tanong na to? Lord, hindi mo ba nakikita yung kalagayan ko? Ganun po kasi si Job sa gusto ko lang i-emphasize kasi ayaw ko siyang basahin isang buo. Kinukwento ko na lang po yung Job 23. Sabi po sa Bible, ang tanong natin, nagtatago ba ang Diyos? Sige nga, isagutin po natin sa isip natin. Nagtatago ba ang Diyos? May mga ganyan mga kasagutan. Kaway po. Ngayon, ito ay surprising truth. Ang reality, nagtatago po ang Diyos. Bago po kayo magulat sa sagot ko, let me explain. Bakit ko po nasabing nagtatago ang Diyos? Sa theology po, meron tayong prinsipyo. Ang sabi, Deus absconditus. No? Deus absconditus. Kabaliktaran siya ng Deus revelatus. Yung Deus revelatus, ibig sabihin yun, the revealed God. Yung Diyos na pinapakita niya kung sino siya. Pero yung kabaliktaran niya, Deus absconditus, the hidden God. Ito po yung prinsipyo na ang Diyos, parang tahimik. Parang ang layo-layo ng Diyos. Parang yung Diyos, hindi ko makita. Kaya, at some point, pwede natin masabi
natin, feeling natin, tinataguan tayo ng Diyos. But I want you to know this. Hindi ibig sabihin mo, umiiwan ka na ng Panginoon. God may withdraw His felt experience, but He would never leave or forsake His people. Pwede pong magkaroon ng pagkakataon at ma-feel natin parang tahimik lang si God, na parang hindi natin siya nakausap, na parang ang layo-layo niya sa buhay ng bawat isa. Pero hindi po ibig sabihin mo, iniwan ka na. Ang hirap pong unawain. Siguro ako po ay wala pang pinagdadaan ng sobrang hirap na bagay. Pero I believe yung iba po dito, yung testimony. Sa pinakamababang part ng buhay nila, ba't parang tahimik lang yung Panginoon? Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na kapag nanalangin kayo, parang tahimik yung buong langit? Na wala man lang nakikinig sa mga bagay na dinadasal natin. Na parang ang layo-layo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. I want you to know that even on those moments, hindi ibig sabihin yun, umiwan ka na ng Panginoon. I want you to read Job 23. Ito, binasa natin verse 8, no? Sinabi natin, sinubukang hanapin ni Job si God, pero hindi niya nakita. Verse 9, tingnan niyo po, verse 9, mas malala yung verse 9, kasi parang pinaglalaroan si Job. Pagbasahin ko siya sa English, kasi iba yung translation sa Tagalog, no? Verse 9, Job 23 verse 9, sabi dito, when he works on the left hand, I cannot behold him. Tatagalugin ko. Gumagawa siya sa kaliwa, pero hindi ko siya nakita. Nung lumipat siya sa may kanan, hindi ko pa rin siya nakita. Ano pong ibig sabihin nito? Si God, andun. Kumikilos. Nandun nga siya sa kabila eh. Pero nung si Job, sinubukang puntahan si God doon sa kabila, si God, lumipat naman sa ibang lugar. Para sila naghahabol-habulan. Na kapag nakita na ni Job kung nasan si God, susubukan niyang puntahan si God doon. Pero pagpunta niya sa part na yun, parang biglang nawala si God dito. Kasi gano'n doon na pala siya sa kabila. Apply natin sa buhay natin ngayon. Bakit parang yung panalangin lang ng kapitbahay ko yung sinasagot ni God? Bakit parang yung panalangin ko hindi niya naririnig? Bakit parang yung iba lang yung pinagpapala ng Diyos? Bakit hindi ako? At ang hirap niya pong unawain kasi sabi po sa Bible, ang Diyos, He's everywhere. No? Sabi ng Psalms 139 verse 7 and 8, kapag pumunta ako sa kalaliman ng mundo, andun ka. Kapag pumunta ako sa kaitaas-taasan, andun ka. Pero bakit sa buhay ni Job, hindi ganun yung kwento? Ang nakita niya, kapag pumunta niya yung Panginoon, hindi niya nakikita. This is the reality. Yung mga sakit po na nangyayari sa buhay natin, yung mga pinagdadaanan natin, ine-erase niya yung familiar signs of God. Alam natin ng Diyos mapagmahal. Kaya kapag nasaktan tayo, unti-unti nagbubura yung existence ng Panginoon. Kaya kung may mga tao hindi kayang paniwalaan ng Diyos, dahil para sa kanila, kung may Diyos, dapat ang mundo puno ng pag-ibig. How can there be hate and cruelty and chaos in this world if there's really a loving God? How can you tell me that God exists kung nanghihirapan ako sa buhay ko? Yung pain po natin, yung mga sakit na nararamdaman natin, it erases the signs of God sa buhay natin. Kung shallow lang ang pagkakakilala mo sa Panginoon. Kung para sa iyo ang Diyos ay giver lang, parang alkansya lang, ibig sabihin ba nun kapag hindi ka na ibinigyan, wala ng Diyos? Kung para sa iyo ang Diyos, Savior, healer lang, tapos kapag nagkaroon ka ng sakit, ibig sabihin ba nun wala ng Diyos? Hindi po.
Huwag po sana maging shallow yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Dahil sabi po sa Biblia, lahat ng bagay, sabi nga ni Job, kahit yung pagdurusa, it's a sign that there is a God. I want you to remember this. We may feel that God is absent, but it doesn't really mean that He doesn't exist. Pwede mo po ma-feel ngayon na parang hindi ka nakausap ng Diyos. Pero hindi ko ibig sabihin nun, walang Diyos. May Diyos po. Kung kaya yung pangalawang bagay yung gusto kong maunawaan natin dito, ano po ba yung pananampalataya natin? Ang pananampalataya ba natin emotional lang? Or malalim yung kanyang pundasyon? Kung ang pananampalataya natin emotional lang, mabilis po mawawala yan. Kapag sinaktan ka lang ng mundo, mawawala na yung pagtiwala mo sa Panginoon. Kapag nawalan ka ng mga bagay, mabilis mawawala yung mga bagay na pinangahawakan mo. And so, I want you to examine right now. Saan po nakaangkla yung pananampalataya natin sa Panginoon? Nakaangkla ba ito sa mga bagay na binigay niya lang? Or nakaangkla ito sa pinaka-character niya? Pagkapatid natin kung sino ka ba niya. Sa mga pagkakataon ko, na feeling natin tinataguan tayo ng Panginoon, hindi mo kailangan mag-pretend na okay na niya. Katulad po ni Job, hihirapan siya eh. Nagdana siya. And kaya, nausap ko yung Panginoon. Ginawa nila po ba yan sa buhay niya? Nagkaroon na ba ng pagkakataon na kinausap ko yung Panginoon tapos sinabi nila sa kanya lahat ng mga sakit na naramdaman niya? Na nagtago kayo sa kwarto niyo, kung may kwarto man po kayo sa bahay niyo, tapos sa harapan ng Panginoon, sinabi mo lang sa kanya, Lord, kung bigat-bigat na. Lord, parang unfair ka naman. Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? I want you to know, hindi po kasalanan ito. Ang tawag natin dito, lament. No? May book po ng lamentations sa Bible. Punong-puno ng paghihinagpis. Pero I want you to know, yung mga sakit po na nararamdaman natin, take out natin yung dadalhin. Huwag mo dalhin yun sa kapitbahay mo, huwag mo dalhin sa nagpapautang, huwag mong dalhin yun sa sugal, huwag mong dalhin yun sa alak, huwag mong dalhin yun sa addiction. Sa Diyos mo po dalhin yung mga bagay na nararamdaman mo. Nahihirapan ka na ba sa buhay ngayon? Pumunta ka kay God. Sa Kanya ka lang tumakbo. Huwag sa ibang mga bagay. Dahil wala sa ibang mga bagay ang sagot. Sa Diyos lang. Katulad po ni Job na nahihirapan sa kanyang buhay. Ang pinuntahan niya ay hindi yung kayamanan niya, kundi ang Panginoon. I want you to remember, in due time, in God's perfect timing, God will reveal Himself sa buhay ng bawat isa. Sa ngayon, may mga pagkakataon na feeling natin ang layo-layo ng Panginoon. Pero ang reality nun, malapit lang talaga siya. Baka nandiyan lang siya sa tabi mo. Tingin ka sa tabi mo, baka nandiyan si God sa tabi mo. No? But what we need to do is continually seek Him. Matthew 7 verse 7. Sabi po sa Bible, Matthew 7, sabi po dito, ask, anong mangyayari kapag nanghingi ka? It will be given to you. Next, seek, and you will find. Knock, and it will be open. Hindi po instant lang ang buhay Kristiyan. Na kapag nanghingi ka ng kotse kay God, may babagsak na kotse dyan sa gilid mo. Hindi po ganun ang buhay natin. Baka kala niyo po ganun yung buhay natin. May commercial na ganun yung Vita. Naalala niyo po ba yung Vita commercial dati? Na may angel pala doon, no? Tapos bumili niya ng Vita. Nag-wish kasi siya ng red ng pulang kotse.
nung binigyan niya yung angel ng pita, may bumaba sa langit lang na pulang kotse. Pero kalahati lang, kasi kalahati lang yung binigay niya. Pero yung buhay po hindi ganun, ha? Na, Lord, gusto ko po magkaroon ng bahay, tapos pag dilat mo, bigla ko, nasa mansion ka na. Uy, baka nahihibang ka. Buhusan kita ng tubig nang magising ka. Hindi po ganun yung buhay. Nung sinasabi po sa Biblia na ask and it will be given to you, challenge po yun sa inyo, sa atin, na maghintay. Ask, maghingi ka lang ng hingi. Kausapin mo lang yung Diyos. Na kahit hindi instantly ibigay sa'yo, go, ask. Because ang pangako niya, it will be given to you. Not right now, hindi bukas, baka malay mo next week, or malay mo next year, or malay mo after 5 years, or malay mo after 10 years. But it doesn't matter. It doesn't matter how long it will take. The promise is, He will give it to us if we ask. Next, seek and you will find. Ang paghahanap po, hindi lang isang beses. Yan. Sino po naglalaro dito ng tagu-taguan? Pag nagtagu-taguan ba tayo, pag sumilip tayo sa isang pinto, tapos na? Hindi, di ba? Hanapin mo pa yung iba. Pupunta ka sa taas ng bahay nyo, pupunta ka sa kabilang kanto, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita kung dapat mong makita. Ganun din sa buhay natin. Hanggat hindi natin nasusugpuan ang Diyos at hindi natin siya nakikita, hindi tayo titigil sa paghahanap sa Kanya. Katulad ni Job na porket hindi niya nakita si God sa east, tumigil ba siya doon? Hindi. Naghanap pa siya sa ibang dako. At kahit hindi niya nakita ang Panginoon, hindi siya tumigil na hanapin siya. Tumigil ka na ba hanapin ang Panginoon? Kapatid, kailan ka tumigil? Last year? Tinigilan mo na ba ang paghahanap sa Panginoon? Gising. Ituloy mo na yan. Tuloy lang sa paghahanap sa Panginoon. Dahil ang pangako sa mga taong naghahanap, you will find it. Siguro, baka kaya hindi natin nakikita yung mga bagay na gusto natin makita. Kasi baka hindi tayo naghahanap. Naalala niyo sinasabi ng mga magulang natin, nung pag may pinapahanap sa atin, tapos hindi natin nahanap. Mata kasi yung pinangahanap. No? Ngayon, sa Kristiyano, pananampalataya din dapat. With faith, let's seek the things that we need to find. And lastly, the door and knock, and the door will be open to you. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi sa kanta, when God closes the door, He opens a window. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Gusto ko pong maging mayaman. So, kumatok ako sa bintana ng pagiging mayaman, pero hindi yun nagbukas sa akin. So, ibig sabihin ko ba nun, wala nang mangyayari sa buhay ko? No. Baka may iba pang pinto yung nakaredy para sa'yo. Anong kailangan mong gawin? Katok lang ng katok. Sa caroling, okay, halimbawa sa caroling, kapag ba kumatok tayo sa isang bahay tapos walang sumagot, titigil na tayo sa pagka-caroling? Hindi. Bakit? May iba pang bahay, oh. May iba ka pang pwedeng puntahan. Hindi lang isang bahay ang pwede mong katuin. Lahat ng bahay pwede mong katuin. Naman din po sa buhay ng isang Kristiyano. Kung yung isang pinto, hindi nagbukas para sa'yo, proceed to the next door. Maybe that door will open for you. Ano yung kwento dito? Ano yung mensahe? Ang buhay natin ay isang journey. It's a journey of faith, of endless trust to the Lord. That no matter what happens, tuloy lang tayo. Para po tayong tangke na kahit anong gawin ng kalaban para pigilan tayo, tuloy lang ng tuloy. Huwag tayong titigil.
Caleb, paano ako magpapatuloy kung parang hindi ko na makita ang Panginoon? Caleb, paano ako magpapatuloy kung parang tinataguan ako ng Panginoon? Tandaan po natin, ito, Job 23 verse 10. Hindi ko na nasusundan yung yung outline ko. So, huwag na pong buksan yung PowerPoint. Ad-lib na tayo ngayon. Job 23 verse 10. Tingnan niyo po, sabi natin kanina, nahanap ba ni Job kung nasa ng Panginoon? Hindi. Naguan siya ng Panginoon. Sabi po sa mga previous verses. But look at verse 10. Look at verse 10. Sabi po sa English, but He knows the way that I take. Basahin ko po sa Tagalog. Tingnan natin kung maganda yung translation. Sabi dito, tingnan nyo Verse 9, hindi ko siya nakita sa dakong hilaga at sa bandang timog ni bakas wala. But look at verse 10. Ngunit, alam ng Diyos ang aking bawat pagkakas. Let that message resonate to each and every one of us. Ang confidence natin ay hindi sa kung alam natin kung nasa ng Panginoon. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, makikita natin kung nasaan siya. Minsan clouded tayo. Emotions natin, no? Minsan tinatakpan nun kung nasa ng Panginoon. Pero yung confidence natin sa gitna ng pagsubok ay ito. Hindi sa alam ko kung nasa ng Diyos, pero alam ng Diyos kung nasaan ako. Sinabi po ni Job yun. Hindi ko man makita ang Panginoon, pero tiwala ako, alam niya kung nasaan ako. Kaibigan, alam po ng Panginoon kung nasaan ka. Nasa gitna ka ba ng pagsubok? Nasa gitna ka ng pag-aalala? To the point na parang feeling mo, hindi ka na niya narinig. Sabi po dito, ngunit, alam ng Diyos kung nasaan ka. Alam mo yung assurance na kahit tipong ang dami nangyayari sa mundo, alam ng Diyos kung nasaan ka. He knows exactly where you are. And so, anong message sa buhay ng bawat isa? Tuloy lang. Alam ng Diyos kung anong nasaan na tayong parte ng buhay natin. Tuloy lang po tayo. Huwag tayong mag-stop. Yes, magkakaroon ng pagkakataon na panghihinaan tayo ng loob. Anong gagawin mo pag pinanghinaan ka ng loob? Lapit ka kay God. No? Katulad ni Job, magsumbong ka kay God. Pag punta ka sa kwarto mo, kausapin mo siya. Then after nun, katulad ni Job, unawain natin yung katotohanan. Pero Lord, alam mo kung anong nangyayari sa akin. Ano pa? Verse 14. Tingnan niyo po Kahit kay Job, parang hindi niya makita ang Panginoon. Sabi po sa verse 14, ang sabi dito, babasahin ko in English. Verse 14 ng Job 23. Sige, halaan natin yung kuryente na yun. verse 14. Sabi po sa NLT na babasahin ko na version, sabi po sa verse 14, so, He will do to me whatever He has planned. He controls my destiny. May plano po ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang hanggang dito. Meron pa siyang gagawin sa buhay mo. Bigyan mo siya ng chance ipakita yung soul. Huwag mo muna siyang suwa. Ang hirap po ng mundo, pero mas malakas ang Panginoon. Hayaan mong i-reveal ng Panginoon yung plano niya sa buhay mo. Huwag tayong huminto sa onting pagsubok lamang. Ipagpatuloy natin ito dahil sabi dito, may plano siya sa atin. Later on, babalikan natin. May kwento sa Bible. Ito yung kwento ni Jacob. No? Si Jacob ay anak po ni Isaac. No? At ang kapatid ni Jacob ay si Esau.
Si Esau yung panganay, si Jacob yung mas bata. At sa buhay dati, no, kung sino yung panganay, siya yung sa kanya mapupunta yung kayamanan. So, nung tumanda na po si Isaac, nabulag siya. Anong ginawa ni Jacob? No? Naglagay siya ng fur sa kamay niya. Kasi dahil nabulag na si Isaac, pinagbabasehan na lang niya yung touch. Si Esau po kasi, balbon, no? May mabuhok or mabalahibo yung kamay niya. Si Jacob, smooth ang kutis. And so, kapag si Isaac, bulag nga siya, pag nakahawak siya ng medyo mabalahibo, kilala niya si Esau. Kapag smooth, kilala niya, si Jacob yun. So, ang ginawa ni Jacob, no? Kapag pakikipagtulungan ng nanay niya, naglagay sila ng balbon sa kamay niya. Tapos, si Jacob po yun, nung hinawakan siya ni Isaac, akala niya si Esau yung kausap niya. Kaya ang ginawa ni Isaac, binigay niya yung mga ari-arian kay Jacob. Sa tingin niyo anong nangyari kay Esau? Naging masaya ba siya? Hindi. Kasi kayamanan niya yung napunta sa kapatid niya eh. So ang nangyari, ang ginawa po ni Jacob, tumakas siya. No? Nagpunta siya sa desert, siyempre lumayo siya doon sa kapatid niya. Sa Genesis 28, sige po, malapit na po matapos Genesis 28, sabi po dito, ang kwento ganito. So habang nasa desert si Jacob, gabi na, kumiga siya. Tapos may isang bato doon. So ang kwento doon, Jacob and the stone. Habang natutulog si Jacob, na naghilip siya. Ang panaginip niya, nagkaroon daw ng ladder o hagdanan na nagkoconnect mula langit at earth. So may isang mahabang hagdanan sa panaginip puto ni Jacob. Tapos doon sa may hagdanan, nandun ang Panginoon. At sa pagkakataon ngayon, pinakita ng Panginoon yung mga pangako niya kay Jacob na magiging naibibigay sa kanya yung lupa na pinangako kay Abraham. Pagkagising po ni Jacob, tingnan niyo po yung nakasulat dito. Genesis 28 verse 16. Sige. Sabi dito, verse 16, Then Jacob awoke from his sleep and said, ano pong sabi ni Jacob? Surely the Lord is in this place, and I wasn't even aware of it. Kasi nananaginip na siya nung time na yun. Alam niyang sa pagkakataon na yun, naging kasama niya ang Panginoon. Hindi man siya naging aware dahil tulog siya. Pero pagkagising niya, sigurado siya. Kasama ko yung Panginoon. Bakit ko po sinabi ito? Sabi ko magpatuloy lang tayo ng magpatuloy. Because maybe one day, kapag narating natin yung dulo, tapos nagbalik tanaw tayo sa buhay natin, binalikan natin yung mga pagkakataon na nahihirapan tayo sa dumadanas tayo ng pagsubok. Baka once binalikan natin yung kwento na yun, ma-realize natin, what? Kasama ko pala talaga yung Panginoon yung time na yun. Hindi lang ako okay. I want you to be hopeful sa kwento na ito. Hindi mo man ma-feel yung presence ni God ngayon, but maybe He's there. Hindi lang tayo aware na nandun siya. Malalaman lang natin yun kapag nandun na tayo sa dulo, tapos nag-look back tayo. That is faith, ladies and gentlemen. Di man tayo sure sa mga nangyayari ngayon. Kahit po, sinong pastor ito hindi tayo sigurado. Kaya mo po bang i-predict anong mangyayari bukas? Hindi. Pinag-aaralan po namin yung mga bulkan. Pero hindi ko po kaya sabihin sa inyo, kailan siya sa sabog. Pinag-aaralan namin yung lindol. Hindi namin kaya sabihin sa inyo, kailan lilindol. Pero one thing we're sure of, kasama natin ang Diyos. Hindi man natin siya makita physically. Kasama natin ang Diyos. Do not be mistaken. And so I want to end this message with this. Mukhang sino ba ang Diyos na to sa gitna ng pagsubok? Buksan natin yung Jeremiah 29. It's a live verse of mine. Pero Jeremiah 29:11,
Tapos ipagpapatuloy natin yung pagbasa sa mga susunod pang mga verses. No? Jeremiah 29:11. Ang context nito, yung mga taga-Israel, mga Israelites, no? Nagsimula na sila, na-capture sila ng Babylon. Alam naman natin yung kwento ni Daniel, di ba? Na nagusog sila at naging mga prisoner sila sa may Babylon. At ano yung pangako ng Panginoon? Tingnan niyo po. At ito yung gusto kong iwang mensahe sa inyo. Verse 11. Remember this and listen. Verse 11. For I know, this is the Lord speaking, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang Diyos na meron tayo sa gitna ng pagsubok ay Diyos na may plano sa buhay ng bawat isa. At yung plano na meron siya sa bawat isa ay plano na magbibigay ng hope sa atin, ng pag-asa, na ang buhay ko hindi matatapos na ganito lamang. Ang buhay ko hindi ng ganito. Lord, I am destined for greater things. Yun yung plano na meron daw tayo. At plano na magbibigay sa atin ng future. Feeling mo ba wala ka ng kinabukasan? Feeling mo ba hanggang dito na lang yung buhay natin? No! Yung Diyos na meron tayo, yung plano na meron siya para sa atin, plano yun na magbibigay sa atin ng kinabukasan. Look, verse 12. Next verse. Yeah. Then you will call on me and come and pray to me. At ito ang pangako ng Panginoon. And I will listen to you. Sabi ko kanina, ask lang tayo ng ask. Pray lang tayo ng pray. Di man natin makita yung sagot ng Panginoon right now? Huwag silang nahinto. Pray lang tayo ng pray. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, pakinggan niya tayo. And ito yung last, tuloy po, verse 13 to 14. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. At ano ang resulta? I will be found by you. Gusto ko pong tingnan niyo yung paano nagbago yung kwento. Si Job, nag-umpisa yung buhay niya na mayaman siya. Tapos nung nawala yung mga kayamanan niya, sinubukan ng hanapin yung Panginoon, pero hindi niya nakita. Pero hindi siya nag-stop. Nagpatuloy siya. At anong naging resulta? Pinakita ng Panginoon kung anong plano niya sa buhay ni Job. Binalik po kay Job lahat ng mga bagay na ginawa sa kanya. Hindi sa same amount, but rather doble pa sa nung naunang gila. Ito po yung pangako ng Panginoon, mga kaibigan. Sa pagkakataon na to, na medyo magulo yung mundo, hanapin natin siya. At kapag hinanap po natin ang Panginoon, ang pangako na, we will find Him. We will see Him. And so, huwag tayo mag-alinlangan. Patuloy lang sa buhay natin. Hindi man natin siya nakikita. Yung mga pagkakataon, hindi natin siya nauunawaan. No? Ang dami nangyayari na, Lord, bakit ganito? That's okay. Ask those questions to the Lord. But do not doubt that in everything that is happening, God is in control. Andun lang siya. Andun siya sa sino. Baka nandun lang siya sa gilid. Pero sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, He is there. God knows exactly kung nasaan ka. Hindi ka po na, you are never lost. So the application sa buhay natin, in all these times, mahirap man ang buhay, or masaya, hanapin natin siya. Let's always go back to the Father. Let's go back to God. In this very moment, as we pray, nasaan na po tayo ngayon? Balikan lang natin, katulad ko kay Job. Let's take this moment to pray one-on-one with the Lord.
Asa ang event na ng buhay mo? Are you experiencing pain right now? Are you experiencing hardship right now? Tell it to the Lord. Do you think naguguluhan ka na ba sa mga nangyayari sa mundo? Parang wala nang kapayapaan. Tell it to the Father. Tell it to God. In this very moment, be honest. Tell God where you are right now. Are you in the middle of achievements? Or are you in the middle of pain and suffering? Be honest, kaibigan. Use this time, in this silent moment, talk to God. Be honest, asaan ka. And after being honest, ask God to reveal Himself to you in His own special way. Sabi po ng Matthew, binasa natin, ask. Right now, kapatid, go, ask to the Lord. What do you need? Ask. And the Bible says, it shall be given to you. What are you looking for right now? Tell it to the Lord. What are you seeking? The Bible says, you will find it. What are the doors that you want to be open sa buhay mo? What are the opportunities that you want to get? What are your plans in the future? Tell it to the Father. In this very moment, I pray that God will reveal Himself to each and every one of us. Lord, reveal yourself to us, Panginoon. Hindi po mahirap yung buhay namin, Panginoon. Nahihirapan na po yung karamihan sa amin. Lord, show us your plan. Reveal yourself to us. Help us to understand what you want us to do. Lord, tulungan mo yung bawat isa na magpatuloy sa buhay namin, sa buhay ng pananampalataya. Tulungan mo po yung bawat isa na kumapit lalo na sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan po yung bawat isa na mapagtagumpayan kung ano man yung mga pagsubok na aming pinagdadanasan niyo. Lord, alam namin tapat ka. Tapat ka sa mga taong tapat din sa iyo. Naalay po namin, Panginoon, yung aming mga sarili sa iyo. Lord, nagpapasawag kami sa iyo. We surrender our lives to you. Lord, heal us. Lord, reveal to us who you are. Let our faith in you deepen, Panginoon. May our relationship with you grow stronger so that amidst of the distress, we will be able to stand firm until the end. So that we will be able to hear your words, well done, good and faithful servant. Salamat, Panginoon. Salamat po. Yes, we pray. Amen. Well, we survived! Wala ko I believe na i-share yun ni Tita Laura sa ating group chat. Na kung napanood niyo po yun, ang Noah's Ark ay walang steering wheel. Wala siyang manibela. Nagpapatunay lang yun na ang Panginoon ang captain ng buhay natin. At siya ang may alam kung saan tayo tutungo. And He will carry us. Siya ang nakakaalam ng purpose pati ng ating buhay. So that we will continue to praise God sa lahat ng mga nangyayari sa atin. We just have to trust Him with all our hearts. And then we will like to give this special song, Lord, Heal Our Land. Ang Panginoon na may kakayahan na
magbigay ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa. Let us just humble ourselves sa harapan ng Panginoon. Patuloy na siyang mapapurihan. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our call, turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our call and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our call and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our land. Father, heal our Diyos ang Magandang umaga po. Ako po si Ate Mabel nyo or Nanay Mabel nyo ng dito sa Paco Baptist Church. Maraming salamat po sa Panginoon dahil maganda yung binigay na mensahe ni Pastor Caleb. No, sorry kung hindi mo tanggap, pero sa amin, ano lang namin sa iyon. Maraming salamat sa mensaheng ano mo ngayon, i-share mo sa amin. At talaga namang kung sa ngayon talagang
lungkot dahil yung mga nangyayari sa buhay natin. Talagang apektado naman tayo. Lahat ngayon maraming job na nakakaranas ng apektado talaga tayo. Pero tayong mga nananangan sa Panginoon, wala lang yan eh. Kaya natin yan. Dahil hindi tayo maapektuhan. Sa akin, kasi yun ang palibasa, matanda na ako, nanay na, sanay na sa karanasan. Kaya yung mga nangyayaring ito, pinagkakaloob ko lahat sa Panginoon. Nakadanas na sa 70 years ko, marami ng ups and down. Kaya tama-tama yung mga shiner ni Caleb sa atin. Manangan tayo sa salita ng Panginoon. Huwag nating yung ano niya nga, yung sa Job 1:8, don't let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate it on day and night. Talagang anuhin natin lagi yung anong tawag yun, yung bulay-bulayin natin lagi. At yung etong mga nangyayaring to, wala lang. Yung easy lang. Sa akin nga, di ba dumating din yung yung mga katulad niya, nagmahal lahat, nagpapanik. Wala lang. Hindi ako naapektuhan. Hindi porket may pambili ako. Yung kalmado ka ba? Kasi alam mong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ganon talaga yung pagnanangan ka sa Kanya. Easy lang ang ako rin, tsaka pag nananalangin, ibigay mat at hindi, maraming salamat pa rin. Hindi yung pag hindi sa atin, pag hindi na ibigay, nagtatampo. Wag. Dadaan ng panahon, magugulat ka, sasabihin mo, thank you Lord, dumating, hindi mo inaasahan. Kaya talagang yung salita na isinern sa atin ni Caleb, panghawakan natin yun. Lagi nating ilagay sa puso't isipan. Pasensya na kayo ako ng konting buhay ko. Ipakilala naman natin yung bisita natin, si Daylinda Istorba. Maraming salamat nakarating ka at sana maulit mo uli. Taga South Cotabato. Nag-church ka sa sa Church Lighthouse Community of Faith sa Cotabato 'yon. At mag-ano na tayo, ibigay natin yung alin. Ipagkaloob na natin yung ating mga kaloob. Birthday? Wala eh. Wala eh. Wala pa eh. Yung mga magse-celebrate pala. March 4, si Stephen Asher Itkid. Yes. Si Mother Aida Halmasco sa 15.
Sa 16, si Jocelyn Mylene Billion. Wala. At sa 27, si Brother Vic Olager. Manalangin po tayo sa biyayang ito na. Yes, Lord, marami pong salamat po sa inyo, Panginoon ko, sa araw na to. Maraming salamat po sa mga narinig po namin na mensahe nyo na siyang dadalin po namin upang kami tumibay. Panghawakan po namin yung mga mensahe nyo na nasa puso't isipan namin at may apply po namin sa lahat ng oras, sa bahay, sa trabaho at sa lahat ng dako man, Panginoon ko. Marami pong salamat po, Lord, sa mga kaloob na pinagkaloob ng mga kapatid ko ito nang ito'y magamit sa aming bahay panambahan. Marami pong salamat po, Panginoon ko. In the name of Jesus, Lord. Amen. Yan. Additional announcement po. Next week ay ang ating first fruits offering, and at the same time it is Palm Sunday. So our speaker will be Sister Laura Raimundo, and our presider is si Tita Rose Laison. So DVBS training po later at 2 p.m. Tama? And then what else? Ayun lang. Another announcement next Sunday po. Yan, inaniya po namin ang bawat isa na tumayo. Yeah. Tuloy tayo na magpapasalamat sa ating Diyos na buhay at tapat at mapagmahal. Amen? Amen.
Opo, dakilang Diyos, kami patuloy na magsasaya sa piling mo dahil wala sa kalituhan, wala sa kakulangan ng aming kaalaman na kayo ay patuloy namin kasama sa lahat ng pagkakataon. Amin nalalaman anumang sitwasyon, ikaw ay naririyan. Patuloy mo lang kaming pukawin. Ipaalala na sa lahat ng bagay, kaguluhan, kalituhan, kahit sa saganang mga pagkakataon, patuloy mo ipaalala sa amin. Ang mga bagay na ito ay galing sa iyo. Kaya dapat hindi kami nalilito. Maging malinaw nawa sa amin, Panginoon, na ikaw, sa panahon kami ay nagdududa, lumapit lamang kami sa iyo. Hingin ang pahintulot ng banal na Espiritu. Kami, sa aming mga pangangailangan, ikaw ay tumutugon. Salamat po. Patuloy mong pagpalain ang mga paalalang pinaunawa mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mensahero na si Kilib. Salamat po sa buhay ni Job. Pinakita ninyo kung ano ang dapat naming matutunan. Na sa lahat ng bagay, anuman mayroon kami, sa isang iglap ay mawawala. Posibleng mawala. Ngunit, dahil hindi kalituhan ang manindigan at manampalataya sa iyo, kami ay nakakatayo ng may katatagan, ng may pasasalamat, dahil tunay ikaw ay Diyos. Hindi nagpapabaya, totoo sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Simula noon hanggang ngayon, ikaw ay Diyos, buhay, at nagpapala sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Patuloy mo iparanas sa amin ang mga pagpapalang ito. Kahit sa paghihiwa-hiwalay namin, saan man kami dalhin ang aming mga paa, palala mo sa amin. Kami mga ilaw at asin ng sanlibutan ito. Kung saan kami naroon, kayo naroon din. Patuloy mangyari na ang iyong layunin sa mga mananampalataya ay magliwanag, maging asin sa sanlibutan ito, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kalituhan, sa kabila ng kaguluhan. Manatili kami na tagapagpaalala na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay buhay, kumikilos, at patuloy nag-aanyaya sa sinuman nais na tanggapin ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang proteksyon. Salamat po sa pamamagitan ng Paco Baptist Church, sa pangunguna ni Pastor Robin Raymondo. Nawa ang mga katotohanan na ito na aming narinig at naunawaan maging pagpapala sa bawat nakinig. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.